Isa sa pinakamatinding problema na pwedeng kaharapin ng isang magpupugo is yung pagbaba or pagtumal ng bentahan ng itlog. So, kung madami kang alaga, yan yung isa sa magiging problema mo kapag mahina or mababa na yung presyo ng bentahan ng itlog. Tayong mga nag-aalaga ng pugo, andun na naman tayo ngayon sa punto ng buhay natin na nahihirapan na naman tayong mag-out ng itlog kasi ang baba ng presyo. Hindi naman mura ang cost to produce ng mga itlog. Nung dumating ang giyera, nagmahal lahat. Kahit yung feed, sobrang mahal na rin. Kaya yung cost to produce natin sa mga itlog is nadagdagan din. Imagine magkano na ang isang sako ng feeds. Nasa around 1,800 na. From 1,400, ngayon 1,800 na ang isang sako. So ano pa yung tutubuin, lalo na nung mga maliliit lang na magpupugo, yung mga nasa backyard na konti lang ang alaga. So, ang mahirap pa is kapag ang presyo ng itlog ay bumaba, tapos ang presyo ng pinapakain mo ay tumaas, so, imagine mo, anong sunod na step na mangyayari? Diba? Diyan papasok yung malulugi ka. And then kapag nalugi ka, titigil ka. Doon nasasabihin mo sa sarili mo na hindi magandang negosyong pagpupugo. Ang pagpupugo po talaga ay critical. Sa dami ba naman nag-aalaga? So isa yan sa mga pwedeng magpalugi sa'yo, yung presyo na pagmahal ng presyo ng feeds. Yan din yung pwedeng magpalugi sa'yo. And kapag hindi nga maganda yung market mo, magpapalugi rin yan sa'yo. Kahit pa anong ganda ng market natin, kapag tinamaan tayo ng crisis, dahil nga ng giyera, and then ngayon medyo bakasyon na rin, so nagsama-sama na kapag bakasyon, mababa talaga ang bentahan ng itlog ng pugo, and then may giyera pa nga, pero hindi ko kasi maintindihan kung bakit sobra-sobra naman yung ibinaba ng presyo ng itlog. Meron akong naririnig, meron akong nababalitaan na 80 pesos. Imagine mo, 80 pesos ang 100 piraso. Magkano muna na cost to produce? Around 1 peso and 30 cents to 1 peso and 50 cents yung cost to produce ng isang itlog. Depende yan sa pagmahal ng presyo ng feeds. Pero kung mababa lang naman yung feeds, pero I doubt na mababa yung presyo ng feeds kasi ang mahal ng mais, ang mahal ng delivery ng pakain, so saan pa huhugutin? Kaya madaming nag-i-stop and madami rin ang nagbabagsak ng presyo para hindi ganon kalaki yung maging lugi nila. Paano hindi ganun maging kalaki yung lugi? So, imbes na masayang yung mga itlog, ibibigay na lang nila ng palugi. Kahit 50% na lang nung pinuhunan nila yung mabawi nila. So, yan yung nagiging reason kaya kung bakit tumatambak yung mga itlog doon sa mga pamilihan, sa market, sa palengke. And then doon dumatagsa yung mga tao na nagsasabi, ay mura na naman yung itlog ng pugo. Kaya po nagiging mura yung itlog ng pugo doon kasi may mga nagbabagsak doon ng mura na sila ay umiiwas. Umiiwas sila sa posibleng mas malaki pang tsansa ng pagkalugi. Kaya, go! Bigay natin yung itlog ng 80 pesos, 100 pesos, 100 piraso. Pero ang totoo, hindi kami kumita doon. Yung nagbenta noon, hindi kumita. Pero, hindi ganun kalaki yung naging lugi niya. And then, sa kanya, i-stop ngayon yung mga alaga niya. Instead na itapon niya yung mga itlog dahil walang bumili, ibibigay niya ng mas mababa or mas mura. Either bago yung itlog or either pabulok na yung itlog kasi wala ngang bumibili. So, pagdami ng alaga mo, pagbigat rin ng pagmamarket. Kaya, ang gawin nyo, balansehin nyo lang rin, laging makiramdam, makibalita, kung dapat bang damihan yung alaga or dapat bang konti lang yung alaga. Hindi ko sinasabi ko sa inyo para i-discourage kayo sa pag-aalaga. Hindi ko rin to sinasabi para encourage kayo mag-alaga. Ito yung realidad ng pagpupugo. Merong ups and down or merong laging problema na pwede kang makaharap kapag mag-aalaga ka or mag-start ka ng iyong quail farming journey. Kung mapapansin nyo, ayan, meron na rin kaming ilan-ilang box na nakatambak dito. Pero hindi po ito luma. Ito po ay 2 or 3 days pa lang na nandito. And ito yung bagong harvest namin today. Ang ginawa namin, naghanap kami ng mga other direct buyers. So,
tina-target namin ngayon is yung mismong mga nagkukwek-kwek, yung mga nagbebenta ng street foods. Kasi doon, direct namin na ibibigay yung presyo na alam namin na hindi pa kami malulugi. Pero kapag tumindi pa ng tumindi yung gantong pagtutumal ng itlog, hindi po talaga malayo na malugi rin kami sa itlog ng pugo ngayon. Pero hopefully, pag bumalik na ulit yung klase ng mga estudyante, is magkaroon na ulit ng linaw, yung ating pagpupugo. Kasi nakakaawa rin naman yung mga nag-uumpisa pa lang, namuhunan sila, pero hindi nila akalain na tatamaan tayo ng gera, pero magbabakasyon, ganyan. Pag po kasi magbabakasyon na mga estudyante, dapat po naglalaylo tayo sa pag-aalaga. Kasi isa sila sa dahilan kung bakit madaming bumibili ng street foods. Pero, kung dadamihan yung alaga, tapos bakasyon na, so mahihirapan talaga kayong mag-market. So ito yung mga itlog na na-produce namin ngayon, magaganda. Magaganda po kahit mainit ang panahon. So ibibigay lang tayo ng mga vitamins, ibibigay tayo ng sapat na tubig. Siyempre, quality pa rin yung ating feeds. And ito pong mga itlog na to, hindi ako nag-aalala. Bakit? Kasi meron na po itong mga orders. Hindi pa lang siya for delivery. Pero may mga orders na po ito. And may mga pumupunta na rin dito since bakasyon nga na bumibili directly. Kasi meron silang kahit papano, mga tindahan na nagtitinda ng kwek-kwek sa mga liga. So yan, dumadami ulit yung buyers natin kahit papano na hindi naiipon lahat ng mga itlog. May dumarating na itlog bago and then may na-out tayo. So nakaka-deliver na ulit tayo sa palengke, nakaka-deliver tayo sa City Mart. Ayan, yung mga direct na magkukwek-kwek, na-deliver na rin natin. Kaya hindi tayo masyado nag-aalala. Yun nga lang, hindi ganun kabilis ang movement ng itlog natin unlike before na kapag na-harvest natin, the other day wala na kaagad. So ayun, hopefully guys, wag tayong malugi. Wag tayong malugi sa pagbi-business natin. And once again guys, hindi to pang-encourage, hindi pang-discourage sa pag-aalaga ng pugo. This is the reality. Ito yung totoong nangyayari kapag nag-aalaga ka ng pugo. Imagine guys, yung alaga ko, less than 5,000 heads yan. What more kung sobrang dami yan. Pero meron din kagandahan kung sobrang dami ng alaga mo. Pwedeng ikaw na mismo yung magbiyahe. Pero walang guarantee na mataas din ang presyo nun. Pero at least, kapag sobrang dami mong dala, possible na pag-agawan ka kapag biniyahe mo sa Manila, biniyahe mo sa Bicol, sa Quezon, dun sa mga lugar na hindi ganun karaming magpugo, sa Mindoro. So, may advantage at disadvantage ang dami ng inaalagaan mo. So, ayun, yun muna guys for today's video. Matagal tayong hindi nakapag-upload kasi nga ayokong magpo-post ng mga videos, lalo na kung may encourage kayo na mag-alaga ng pugo. Kasi gusto ko rin na balansehin yung utak nyo. Kung gusto nyo mag-business, sige, manood kayo ng quail farming business ko, itong pagbablog natin. Pero hindi muna ako nag-encourage sa inyo na mag-alaga kayo. Kasi nga, ito yung realidad. Medyo tumal po tayo ngayon. So, back ng pasukan, yan, maganda na ulit yan kasi dire-diretso na yan hanggang bare months. So once again guys, ito ang yung Ace ng Quail Farming TV. Huwag niyong pagdududahan yung mga sarili niyo sa mga kahit pwede niyong gawin. Never stop dreaming, never stop believing kasi hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng mga pagsisikap mo.